guys! Welcome back to my channel. So first disclaimer, pasensya na ako medyo maingay ngayon because as you can see, lumilipad-lipad yung buhok ko dahil mainit. At so pakidisregard na lang yung ingay na maririnig ninyo. Focus na lang kayo sa akin at sa mga sasabihin ko. So as you can see, hindi ako nakaayos ngayon dahil today we're going to review two cushions that I have. Actually, para silang Korean cushion. Ipapakita ko sila sa inyo and then kung paano ko sila ina-apply. Iko-compare natin kung ano yung may better performance sa aking oily face. Again, for your reference, I have oily and acne-prone skin. Ayan, makita nyo na I have blemishes and acne here at saka dito. Ayan, i-apply natin kung matatakpan ba sila nung cushion. So first, ano nga ba yung cushion? Pag sinabi natin na makeup cushion, usually they are base, pero meron akong ilan na nakikita na blush. Pero itong i-review natin ngayon are makeup base. So basically, para siyang foundation, pero nakalagay siya sa compact na lalagyan, parang yung mga pressed powder. So meron tayong iba't ibang types of cushion. Yung iba, yung cushion niya is yung parang sponge, yung parang panbigpit, ganun yung itsura niya, yung medyo butas-butas. Meron namang cushion that are parang cloth. Kung gusto yung cushion, first, usually meron silang skincare benefits. Sometimes they also have sunscreen protection or sunblock protection. Maganda rin yung cushion since they are compact. Pag magta-travel ka, okay na yun lang yung dala mo. Parang nakalagay lang siya sa parang compact powder, tapos meron na siyang mirror, and meron na siyang sponge inside. So, hindi mo na kailangan magdala ng separate tools. So, very siya, handy and travel friendly. Okay din yung cushion kasi yun nga, meron silang skincare benefits. Hindi lang siya pang coverage sa face. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga cushions na i-review natin. Okay, game na! So, meron ako ditong cushion. Di lang ako isang sentimental na tao. Wow! Ayan, mahilig ako magtago ng box at hindi ko pa tinatapon yung box na to. So, kilalang-kilala nyo na to. This is the Superface Lights. This is the Superface Lights Camera Action Zoom In Mesh Cushion. So, sabi ko nga sa inyo, ito yung mesh cushion. So, hindi siya yung sponge. Ang meron sa loob niya is parang tela. Claims ito are brightening skin, photogenic skin, ready for action. I believe it also has SPF. Yeah, it has SPF 50 plus PA+++. Mesh cushion with a fresh, dewy finish adding a healthy glow. So, ayan. Ito yung Superface cushion na actually, nakabox lang siya. Pero sobrang luma na niya. Hindi ko na nga siya ganun kasi magnetic siya. Pero I don't know why. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Sobrang cute niya. Kulay yellow. Tapos, lubog na yung sa ilalim niya. Kasi sobrang konti na lang nito. Ang shade ko dito is number 2. Ito ay made in Korea and then 12 months after opening. If I can still remember it right, nakuha ko to around 900 pesos sa Caris Shop. Pero meron din ito sa Shopee and Lazada. Hanapin nyo lang yung legit store. Ayan, naghihintay ako palagi ng mga good deals, ng mga sales and promotions bago ako bumili ng mga medyo mahal kasi nga medyo pricey siya, 900. So, upon opening this one, ayan yung itsura niya. We have the mirror here. Baka makita niyo yung kalat ko. And then, we have this sponge. Ayan, black yung sponge na. Napasensya na kung meron na siyang mga foundation kasi nga palagi ko siyang gamit. And then, we have this parang lalagyan ng sponge. Upon opening, makikita niyo na talagang sobrang nakalubog na siya. Kasi nga, ayan, palagi ko siyang ginagamit. I don't know kung makikita nyo na maayos, pero yung loob nito is para siyang tela. Ayan. Para siyang tela na ayan. Ganyan yung itsura niya. Tapos, ayan, pag pinipress mo siya, lalabas yung cushion or yung makeup. So, ayan. Lagi nyo itong nakikita kasi palagi kong ginagamit itong Superface cushion kasi maganda siya. Tapos, every time naalis, ito na lang yung dinadala ko. So, ayan. Maganda itong Superface cushion, especially sa aking oily skin. And, yan. Alam nyo na yung performance ito actually. Pero, gusto ko lang siyang i-side by side because kung nakita nyo na yung isa kong video, meron akong video na meron akong nakuha sa giveaway. And also, i-review ko na rin, ayun yung, yung Pony Effect Cushion. As far as I can still remember, ay parang na-search ko to, around 1,000 yung price niya. Pero meron naman siyang kasama na ganito. Eto din, kapag meron ito kasing available na 1,000 plus, 1K if I'm not mistaken, na meron din siyang kasamang ganito. Yung ganito is yung refill. Para if ever na maubos mo na yung mismong cushion, like this one, papakita ko sa inyo kung matatanggal ko Yun. So, ayan. Pag naubos nyo na yung yung mismong cushion, eto siya.
Ayan, pwede nyo siyang i-refill. Papalitan nyo lang yung loob. Ay, hindi pa ako bumibili kasi nga, meron pa naman akong nasisimot na konti. Tsaka wala pa akong budget para dito. So, yan, hindi pa ako bumibili ng panibagong refill. Pero merong nabibili nito na meron na siyang kasamang refill. So, 1,000 plus siya. 1,300 if I can still remember it, right? Tapos, eto nga, 1,200 siya. Nakita ko dun sa legit store sa Shopee. Pasensya na madumi. Eto yung Pony Effect Cushion. Ang name niya is Pony Effect Shoal. Another Korean product. Long Everlasting Cushion Foundation. Same thing din dun sa isa. SPF 50+, PA+++. So, hindi ko sila maiko-compare in terms na meron itong refill at yung isa ay wala. Kasi nga, binili ko siya ng walang refill. Tapos, eto, pinadala sa akin ng merong refill. So, etong Pony Effect, basahin natin or hanapin natin yung claims nito kung meron akong maiintindihan. Actually, wala akong naiintindihan kasi puro siya Korean. Eto lang, Moisture and Blooming Formula, Luster Cover Type. So, parehas silang moisturizing and dewy yung kanilang claims. Made in Korea also, wala akong makita na expiration date or best before. Pero usually, pag mga ganito, 12 months after opening. Pero I can attest na ganun nga talaga yung tagal niya kasi wala akong mabasa. Made in Korea din siya. Sa packaging, let us compare them. Take a look. Ayan. Sobrang magkaiba nila. Eto, very colorful siya. Very eye-catching. Ayan, very yung vibe niya. Lively and energetic. Ayan. Eto namang isa, very elegant, very sophisticated, and very classy. Ayan. Actually, nag-mirror siya. Makikita nyo dyan yung aking ring light. So, ayan. Yung color niya sa ibabaw, I don't know if this is black or navy blue or medyo dahil lang sa ilaw. Kaya pakitingin ko yung navy blue. Pero, ayan, dark siya. And then, meron siyang parang metallic effect na, ayan, pony effect. Ayan, nakikita nyo. In terms of size, parehas sila. So, kung nagde-decide kayo kung alin ang gusto nyong dalhin, kapag aalis kayo, parehas lang sila ng size. As in, parehong-pareho. Pati thickness, parehong-pareho sila. Actually, papasa silang maghinsan. Pero baka nga magkapatid sila. Ayan. Ito yung kikay mong kapatid. Tapos, ito yung classy mong kapatid. Ayan. Tapos, sa ilalim, ito yung sa super face. And then, ito yung sa ano. Dito, hindi tayo nakapili ng shade kasi ito yung pinadala sa atin. So, wala tayong choice at magpasalamat na lang tayo. The shade that I have in here is Rosy Ivory. I can feel na maputi siya sa akin, pero okay lang naman yon. Actually, kanina pa ako nagde-decide kung saan ko sila ilalagay. I mean, kung saan ko ipupwesto yung cushion. Kasi I have blemishes here and then dito. So, siguro naman magiging fair lang. Hindi ako magko-concealer. Silang dalawa lang yung gagamitin ko. And then, ang gagamitin ko lang yung sponge na kasama nila. So, mag-start na po tayo. Ay, ito pa pala. Pag in-open mo siya, meron siyang plastic. So, tatanggalin mo yung plastic. Tapos, ayan, navy blue na siya. Yung kanina kasi oops, hindi ko nalaglag. Ayan. Yung kanina kasi isip pa ako, navy blue ba siya or black? Pero yung loob nito is, ayan, navy blue. And then, ganito yung kanyang sponge. Color navy blue din. May nakalagay na pony effect. Paras lang sila actually. And then, ganito yung loob niya. Hindi ko pa siya nagagamit. So, ayan. Meron siyang protective cover. And then, para ma-ensure na din kapag bumili kayo kung bago pa ba. And then, ayan. Tatanggalin nyo lang yan. Tapos, yan yung cushion. May na pinagkaiba nila, ito ay sponge cushion and then yung sa mesh cushion. Ito yung sponge na butas-butas. First natin i-apply is this Lights Camera Action na cushion. Even though alam ko naman na alam nyo na yung performance nito at alamin nyo na gusto ko siya. So, ayan, pag masdan nyo na yung mga blemishes ko, meron ako dyan mga pimples and then dito din. Ayan. So, kung maghahati ako, fair naman siguro kasi makikita natin kung matatakpan ko at saka to. Hindi pa po ako nakakilay. Ayan, wala pang kulay yung kilay ko. Usually, inuuna ko yung kilay ko kapag plakado kilay ang gagawin ko. But now, hindi po tayo magmamaayos ng kilay. Basta brush-brush lang yung kilay natin later. Kasi hindi naman tayo doon nakafocus kung saan ay kundi dito sa ating base. Ayan. So, kukuha lang ako ng product. Ganyan. I-dip ko lang to. Ayan. Medyo, nung bago siya, as in, ano lang, lapat lang. Pero ngayon, medyo inaano ko na. Pinapress ko konti para meron akong makuhang product. Ayan. Kasi nga, kung hindi ko i-press, wala akong makukuhang product. I will use this mirror na lang para mas malaki. So, dito ko siya i-apply. On my left side, ay gagamitin natin itong super face cushion. And on my right side, we will use the Pony Effect Cushion. Okay, let us start. So, usually, nag-i-start ako. Pero ako nagkaklase na. Usually, nag-i-start ako sa under eye. Diba?
siya. Kitang-kita nyo na dito, medyo merong palalim na ganyan. May palubog. Tapos medyo black. Or medyo dark. Tapos dito, instantly nawala na siya. And then, dewy yung effect niya. Yung buho ko na makulit. Tuloy ko lang siya. Baka lumampas tayo sa ating boundary. Dapat di tayo lumalampas sa boundary. Ayan. So, apply ko lang siya on this side of my face. Ayan. Very siya. Makikita nyo na very dewy yung finish nito. Pero yung maganda dito is kahit dewy siya, still ay siya. Yung oily skin friendly. This one is in the shade natural. Ayun yung shade para sa medyo morena. Pero hindi yung super dark. Actually, sa lights, para siyang sobrang puti sa akin. Pero in person, ito talaga yung shade ko. Kung meron kayong naririnig na something, I don't know kung ano yun. Meron naayos sa taas. So, makikita nyo na instantly, natakpan na niya yung blemishes in one layer. Pero, mag-dip pa ako ng konti. Tapos, ayan, meron pang isa. O, diba? Magic. Ayan. So, maganda yung coverage nito. Tsaka buildable siya. Hindi siya gano'n na nagbubuo-buo or nag-melt sa face ko kahit oily ako. Okay, so ayan yung itsura niya. So, ngayon, nakita nyo na yung itsura ng super face. Hindi siya ganun nagsiset. Meron pa rin siyang konting lagkit. And medyo dumidikit siya sa kamay ng konti. Kasi upon application, medyo may ganun pa nga siyang feeling. Blend ko lang ng konti kasi baka nagulo yung hawakan natin. Nagulo. Okay, now let us proceed to the moment of truth. Gagamitin na natin ang ating i-review again, the Pony Effect Cushion. I'm not sure sa shade na to. So, kung sobrang puti niya, I'm sorry. Ayan. Pero, hindi kasi ako nakapili ng shade kasi nga, bigay lang to sa atin. Ang dami niya. Ayan o. Yun lang yung problem dito sa cushion na sponge. Medyo may tendency na maparami. Unlike doon sa cushion na parang tela kasi siya. So, medyo nafi-filter pa yung lumalabas na product. So, dito, medyo may tendency na maparami. Start din tayo sa under eye. Pero, in fairness na, mas upon first application, mas makikita ko na mas basa siya. As in, para siya talaga siyang basa. Alam mo yung cream level dyan. Oh my God! Take a look at this. Ang puti niya sa akin. Wait lang, i-blend natin siya and it doesn't matter naman. Ang dami nakuha ko pala. Parang as in isang press lang ako. Pero ang dami ko palang nakuha kasi feeling ko ito na yung pang full face ko. Wala naman siyang ganung case kung sobrang puti niya sa under eye kasi gano'n naman talaga yung under eye, maputi niya talaga siya. Pero this shade is definitely lighter than my skin tone. At makikita niyo yung pinagkaiba nila. At later, sana ay wag akong magmukhang joke. Kasi feeling ko ay ang puti niya sa akin. Tapos yung isa ay medyo, hindi. Ay may sakto. Ang puti, grabe. So, hindi natin siya i-compare in terms of color or shade kasi this one isn't my shade. So, siguro kung nakuha ko yung saktong shade para sa akin, pwede natin i-compare. Konting-konti lang, as in sobrang light lang, ipag-dab ko ulit siya ng konti. As in like this lang, yun lang nakuha ko. Tapos talagay ko na sa forehead natin. So, as I said, hindi natin siya maiko-compare. Halatang halata yung mga parts na wala. Hindi natin siya maiko-compare in terms of shade kasi hindi sila same shade. So, ang makakompare ko lang sa kanila is yung coverage nila. So, upon first layer, ito na yung issue niya. And, itong isa is yellow. As I can see, diba? Pansin nyo na. This one is yellow. Undertone. So, fitted talaga siya sa akin. And this one is a little cooler. Blend ko lang siya ng konti. Ayan. Blend lang tayo. Tapos dito, meron pang nag-peek through na isang blemish. Ayan. And then konti. So, i-blend lang natin. Dito kanina, din-double layer natin yung isa ditong stubborn. So, tatry ko din na i-double layer siya.
Yan, konting-konti lang. Ayun, as in yung sa dulo lang. Kung matatakpan, na feeling ko ay hindi. Kasi, ano naman siya, parang understandable. Kasi, medyo ano talaga, medyo dark na dark talaga yung dito ko. Kasi, katatapos lang nung pimple na yan. Or, nagda-dry pa lang. So, kagaya ng isa, spread lang natin siya konti sa ating neck. Okay, so upon application at nakikita natin, unti-unti siyang nagsiset. I don't know kung gaano siya magsiset or until gaano siya kamat, pero kagaya nung kanina, ipe-press ko lang siya sa aking face. So, bigyan natin siya ng time to set, just like this one. Eto, kanina, meron kayo nakita dito na light na nagpa-pass through, as in dewy siya. And then, eto, ayan, mas dewy siya. Tiyan mo. Mas maraming light, pero I guess naapektuhan din siguro kasi medyo mas matagal to. So, bigyan natin siya ng a minute or 2 para mag-set. After using it, ganito na yung itsura niya. Makikita at obvious sa kanya na maputi siya kasi, ayan, white almost yung kulay niya. Unlike this one na, kita niyo na para talaga siyang foundation kasi nga, ano siya, parang yellowish, brownish, ganun. So, ayun lang yung application niya. Okay naman siya so far. Try natin sa third layer kung matatakloban niya to kasi hindi niya natakpan sa second layer. Napadami. Ayan, medyo napadami na naman. I-dab ko ng konti. Ganyan. Tapos, gamitin natin yung kabilang side para i-blend. Para hindi naman mag-over sa part na to. Ayan. Hindi pa rin yung natakpan. So, ayan yung itsura nila. Bigyan natin siya ng a minute or 2 again para mag-set. And, babalikan ko kayo. Kita natin na talagang, ano na siya, talagang nag-mattify na siya. I can wear this kapag sa bahay lang ako. Pero pag aalis, kailangan ko siyang iset. Pero kung dito lang talaga ako, wala akong ibang gagawin. Ayan. Pwede ko na siyang i-stay ng ganyan kasi meron siyang powdery, not really powdery, pero natural finish. Ayan, meron pa rin transfer konti sa kamay, pero hindi ganun kadami. So, let us check this one. Ito merong dumidikit part. I mean, merong konti siyang pagiging tacky. Ayan. Meron din siyang transfer, parehas lang sila. Pero understandable kasi una natin siyang i-apply. Kesa dito, parehas silang natural finish pero mas may pagka-ano lang to, may pagka-dry and mattified. Ganyan. Kesa dito na tubi. Ang puti nito sa akin. No? So, isa-set natin sila pero para medyo humabol naman yung kulay nito, I am going to use this Ever Belena na refill lang to eh. I don't know kung ano yung pangalan nito. Basta ito yung ginagamit ko lately kasi wala lang. Ito yung meron ako. Using this brush, ayan, big face brush. Dinip ko lang yung ano and then, ano lang, tap-tap lang. Ayun yung the rest ng application niya. Na-apply ko na yung buo kong base. I will do the rest of my makeup and then I will be back. So there, nagawa ko na yung aking usual filming makeup. Ito yung usual na makeup ko. Kapag nag-video ako, ayan, I applied mascara, blush, konti, and then contour sa nose, and then dito, konti, and then tint. And then, binrush ko lang yung brows ko ng very light. Binaba ko na rin yung buhok ko kasi medyo basa pa siya. So, para siya ay matuyo na, ibinaba ko na siya. So, ayan, nagawa ko na yung makeup ko. It's time for the final verdict. Kung alin yung mas worth it ayan. Kung alin yung mas worth it sa dalawang cushion na to. Again, in terms of packaging, kayo na yung bahalang mag-decide kung alin dito yung mas vibe nyo. So, ang papakita ko or ang sasabihin ko na lang sa inyo ay about sa kanyang performance on my oily skin. So, ganyan yung itsura niya. Hindi ako nag-set, hindi ako nag-mist. Maaapektuhan ng mist yung pagiging dewy nga. So, ganyan na siya as usual. As pagkaka-apply ko sa kanya kanina, no? Iniwan ko kayo pagkalagay ko ng powder. In terms of kulay, ayan, very happy ako kasi humabol naman yung color niya. I can't give you a wear test or actually, try ko din mamaya yung sa wear test kasi meron pa akong i-film after this. So, balikan ko kayo kung magagawa ko pa yung wear test. Pero upon application, sabihin ko sa inyo yung pros and cons nila pareho.
So, dito sa Super Face Cushion, if you have dry skin, medyo may kakaroon kayo ng struggle kasi mas tuyo siya. Ayan. Pero, kung oily yung skin nyo, mas magiging suited ito sa inyo. And then, mas magiging okay. So, shade-wise, pares naman sila, I guess, na merong darker shade. I don't know dito sa Pony Effect kung merong shade na kasing dark nito. Pero, shade-wise, hindi ko na sila i-compare. Punta naman tayo dito sa Pony Effect. Ang mako-comment ko dito naman sa Pony Effect, kung gusto mo yung Korean, yung medyo dewy, o kaya medyo dry yung skin mo, this will work best para sa'yo. Kasi, ayun nga, mas dewy yung performance niya, mas nagre-reflect yung light sa kanya. So, kung dry skin ka, maybe magugustuhan mo siya. So, dun sa part na yon sa kanilang finish, depende kung ano yung aim mo and depende sa iyong preference. Pero both sila na maganda, nag-a-adhere sila sa skin, hindi sila yung parang cushion na nakapatong lang, parehas silang nagbe-blend well sa skin. In terms of naman sa blending sa kanilang pareho, parehas naman silang nag-blend dun sa powder ko. So, magkakatalo na lang talaga sila kung ano yung finish na ini-aim mo, kung gusto mo ba is glossy or dewy or natural or matte. Depende na lang yun sa'yo. Kasi kung dito naman, kung sasabihin natin na masyado siyang dewy, magagawa naman siya ng paraan kapag nilagyan na siya ng powder. Kung dito naman sabihin na masyado siyang matte, magagawan din siya ng paraan kapag isinet na siya ng glowing o kaya ng dewy na setting spray. So anyway, magagawan siya ng paraan. Depende na lang sa inyo kung ano yung mas prefer nyo. So ako personally, mas prefer ko talaga usually yung ganitong finish, kagaya nito, yung natural and medyo matte since I already have oily skin. Kung kayo ay mayroong dry skin, mas magugustuhan nyo yung Pony Effect. Let us go naman sa kanilang packaging. Ayan. Parehas ko silang love, but nung meron ako nitong una, love na love ko siya kasi sobrang cute nga and colorful. Tapos nung nakita ko to, I think mas nagustuhan ko siya kasi very classy siya. Parang kahit nasan ka, pag ito yung gamit mo, diba? Parang ang lakas niya makamayaman. Kasi ang ganda nung kulay niya, rose gold and black. Ang ganda nung kanyang combination. So, I prefer this one better. In terms of pricing, medyo mas mura ko itong nakuha. Actually, in terms of pricing lang naman, libre ko itong nakuha. So, sorry. So, yan. Medyo mas mura ko itong nakuha pero wala siyang refill. So, ayun lamang po yung review ko sa dalawa. Hindi ako totally makakapili kasi they have pros and cons para sa isa't isa. It only depends sa inyong preference kung ano yung hinahanap ninyo sa isang cushion. Pero, talking about their performance, parehas naman silang nag-perform and parehas silang naging okay kasi ayan o. Coverage-wise pala, pahabol. This one is better. So, ayun lang yung review ko sa dalawang ito. Yes, nakaraos tayo dun sa review ko sa dalawang ito. Parehas silang worth it and parehas silang okay. Depende kung ano yung skin type and yung goal mo sa iyong pagme-makeup. They both perform well sa aking oily skin and I love them both. So, wala akong pipiliin na isang specific. Depende na lang kung ano yung inyong skin concern. So, yes, that is it for my video. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and check out more videos sa aking channel.